Isang Sabado ng umaga sa suburb ng Paris, may inang tinitingnan ang mga etiketa. Nag-aalangan siya sa 2 pakete ng pasta. Isa ay 89 na sentimo at isa ay 1.15 or. Umaatungal ang ilaw sa kisame at umaalingaw ang tunog ng kariton. Tahimik at walang nagsasalita, nagmamadali ang lahat umalis. Ang Lidl ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan. Pagkalipas ng 30 taon, nagbago ang lahat. Naging imperyo sa Europa ang Lidl at simbolo ng bisa at respeto. Dating supermarket ng mahihirap, ngayon ay paboritong tindahan na ito ng mga Pranses at tinatayang nagkakahalaga ng $125 bilyong. Mga taong umiiwas sa tatak noong 1995, ipinagmamalaki na ito ngayon at ang mga nasa gitnang uri, pati na ang mga mas nakakaangat ay namimili na rin doon ngayon ng walang pag-aalinlangan. Ang simpleng discount na tindahan ay naging makinaryang logistika at modelo ng pag-aangkop at estratehiya. Ngayon, paano nagawa ni Lidl ang tagumpay na ito? Paano naging simbolo ng kalidad at naging pamantayan ang isang tatak na nakabase sa mababang presyo? Kamusta entrepreneur mindset? Sana okay lang kayo. Dahil sa dami ng kahilingan, lalo na matapos ang kwento ng kasino, ikinagagalak kong ibahagi ngayon ang kwento ng kamangha-manghang pagbabago. Tungkol ito sa higanting Aleman na tahimik na nagtayo ng imperyo sa Europa gamit ang isang mahusay na ideya at disiplina, muling nagtakda ng pamantayan sa pagkonsumo. Magtatapos tayo, tulad ng dati, sa aral sa negosyo mula sa kwentong ito ng digmaan, pagbagsak at pagbangon. Nagsimula ang lahat noong 1930. Dumaranas ng kawalang katiyakan ang Alemanya. Mabilis ang implasyon, mataas ang kawalan ng trabaho, at nahihirapan ang maliliit na tindahan mabuhay. Sa gitna ng kaguluhan, binili ni Joseph Schwartz, isang metikuloso at ambisyosong negosyante, ang maliit na distribusyon na Lidl at Company. Layunin niyang bumili ng maramihan para maibentang mas mura sa mga lokal na negosyante. Lohika ng dami, episyensya, at maliit na tubo. Isang pilosopiya na di niya namalayang magiging DNA ng imperyo ng Lidl sa hinaharap. Dumating ang tadhana, nilipol ng ikalawang digmaang pandaigdig ang Alemanya. Nasunog ang pabrika, gumuho ang mga lungsod, at nawala ang supply chain. Halos lahat ay nawala kay Joseph maliban sa disiplina niyang Aleman at pananaw sa matipid na kalakalan. Pagkatapos ng digmaan, nagsimula siyang muli. Sa Heilbronn, lungsod na 80% na wasak matiyaga niyang binuo muli ang negosyo, paisa-isa. At sa tahimik na muling pagtatayong ito, dito magsisimula ang paghahanda para sa susunod na henerasyon. Ang anak niyang si Dieter Schwartz, tahimik na tagamasid pero may malamig na ambisyon. Siya ang magpapabago mula sa isang simpleng kumpanya ng pakyawan tungo sa isa sa pinakamalalaking imperyo ng distribusyon sa buong mundo. Dekada 60, natuklasan ni Dieter ang prinsipyo ng Hardiskund habang inoobserbahan ang Aldi, grupong Aleman na itinatag ng mga Albrecht. Sikreto nila, bumili ng maramihan, alisin patalastas, tipiring gastos, at magbenta ng mas mura sa iba. Kung gusto mo rin ng video tungkol sa Aldi, sabihin mo lang sa komento. Noong 1973, binuksan ang unang tindahan ng Lidl. Dito, pasensya na, siguradong mali ang bigas ko sa pangalan na Ludwig Gaffen, malapit sa Mannheim. Malinaw ang pangako, bagsak presyo ang mga pangunahing produkto sa maliit na espasyo, walang musika o dekorasyon, basic lang. Gumagana ito ng hindi mo namamalayan. Sa modelong ito ng disiplina, si Dieter ay malapit nang simulan ang unang hakbang ng mabagsik na estratehiya. Pagkalipas ng 5 taon, tatahak siya ng landas na di niya inasahan. Nasa huling bahagi tayo ng dekada 70 at may 30 tindahan na si Lidl. Noong 1980, mahigit 300 na ito. At noong 1990, mahigit 1,000 na sa Alemanya pa lang. Maganda ang modelo. Simple, mabilis ang ikot ng paninda, maliit ang tubo pero malaki ang kita dahil sa dami ng benta. Ang problema, yung mga naging lakas ni Lidl sa Alemanya ay siya ring magiging pinakamalaking hamon niya sa ibang bansa. Pagtapos ng dekada 80, nabuksan ang Europa, natanggal ang mga hangganan, nagpantay ang mga pamilihan, at naging mahigpit ang kompetisyon ng malalaking supermarket sa kontinente. Nararamdaman ni Dieter Schwartz na tamang panahon na. Matagumpay na ang kanyang kumpanya sa Alemanya, kaya nais na niyang sakupin ang Europa. Noong 1989, dumating ang Lidl sa Pransya.
Ngunit nagulat ang lahat. Hindi maintindihan ng mga Pranses. Nasanay sa makukulay na pasilyo ng Carrefour at slogan ng Leclerc. Ang ganitong simpleng konsepto. Walang tugtog, promo, puro kulay lang. At higit sa lahat, walang serbisyo. Mga karton sa sahig, simpleng etiketa. Hindi kilalang tatak pero mataas pa rin ang presyo. Tulad ng nakikita ninyo, hindi talaga kaaya-aya ang ilaw. Itong mga ilaw na masakit sa mata, mga salaming harapan na sa totoo lang ay napakaliit. Sa dulo ng dekada 80, nagkaroon ng krisis. Tumaas ang unemployment, bumaba ang purchasing power, at nabawasan ang tao sa malalaking tindahan. Habang ang iba ay nagbebenta ng pangarap, si Lidl ay nag-aalok ng pasta, gatas, at asukal sa pinakamababang presyo. Sa gitna ng kahirapan, magkakaroon ng kakampi ang mga simpleng pamilya. Noong 1995, si Lidl ay mayroon ng 3,000 tindahan na nakakalat sa buong Europa. 5 taon matapos nito, noong 2,000 lumampas na sila sa 5,000. Ang Espanya, Italia, Belgium at United Kingdom ay isa-isang masasakop. Walang patalastas, walang kislap, walang prangkisa. Lahat ay sentralisado, lahat ay kalkulado. Ang bawat bodega ay magsusupply sa rehiyon. Ia-optimize ang biyahe. At ang mga truck ay aalis na puno at babalik ng walang laman. Ito ang Aleman na eksaktong paraan sa distribusyon. Parang Amazon bago pa sumikat. Habang inaakit ni Carrefour ang mamimili, pinapalakas naman ni Lidl ang kanilang sistema na magiging napakalakas. Sa pagtatapos ng dekada 90, malalampasan ni Lidl si Aldi at magiging pangunahing discounter sa Europa. Pero ang tagumpay na ito ay may mapait na lasa. Oo, nanalo si Lidl sa presyuhan. Ang problema, sa mga panahong iyon, may tanong na lumilitaw. Pwede ka bang magtagal kung hindi mo napapahanga ang mga tao? Noong 2000 laganap na si Lidl, may 5,000 tindahan sa Europa at 900 sa Pransya. Sumabog ang kita, tumataas ang bahagi sa merkado, pero ang imahe babagsak naman. Kilala si Lidl bilang murang tindahan na pinupuntahan kapag walang ibang opsyon, hindi yung ipinagmamalaki mo. Implicit na slogan, at least, mas mura. Pero sa likod ng self-service cashier at karton na paleta, lumilitaw na ang unang bitak. Ibubunyag ng German media ang di makataong kondisyon sa trabaho. Pagmamanman, tuloy-tuloy na pressure, minutong pahinga. Kita mo, sabi ko sa iyo na parang Amazon na ito bago pa man. At noong 2008 isang malaking gulat. May investigasyong mag-uulat na tiyak na makakasakit. Lidl ay kinukuhanan ng impormasyon ang mga empleyado gamit ang tagong kamera para bantayan ang performance nila. Ang iskandalo ay naging headline sa Spiegel, isang pahayagang Aleman, at nananawagan ang mga unyon para sa boycott. Aminado ang grupo sa mga pagkakamali, ngunit nagawa na ang pinsala. Ang pangalan ng tindahan ay iniiwasan sa lipunan. Sa Pransya, nagiging mantsa ang Lidl at sa mga survey, bumababa ang tingin sa pangalan ng tindahan. Larawan ng tindahan para sa mahihirap na mas konektado sa kahihiyan kaysa magandang deal. At naaalala ko, nung bata pa ako, kapag gusto naming asarin ang isang kaibigan, sinasabi namin na lahat ng gamit niya ay binili niya sa Lidl. Oo, alam ko na biro lang iyon ng mga bata, pero nagpapakita iyon ng imahe ng lipunan. Noong 2,000 ayon sa Kantar, 6% lang ng mga Pranses ang gustong mamili sa Lidl. Napakakaunti para sa tatak na halos nasa lahat ng lungsod. Samantala, nagbabago ang mundo. Mas gusto nang mamimili ang organiko, lokal at masayang pamimili kaysa sa simpleng estante at malamig na ilaw ng hard discount. Walang nangangarap sa kanila kung sakali mang napangarap na nila ang kahit sino noon. Mas gusto ng bagong henerasyon mamili sa may kwento kaysa sa bodega ng Lidl. Nananatili siya sa modelo niya noong dekada 70, isang napaka-epektibong makina, pero walang emosyon. At gayon pa man, sa likod ng mga anino, si mahal nating Dieter Schwartz na marami ng pinagdaanan ay naghahanda ng kanyang paghihiganti. Noong 2012, walang nag-akala na muling mamamayani ang Lidl. Mukhang wala ng pag-asa ang hard discount. Luma na ang tindahan, sira na imahe at sawang-sawa na ang mamimili. Mura lahat pero magugulat pa rin sina Dieter at ang kanyang koponan. Hindi lang nila aayusin ang estratehiya, babaguhin pa nila ang modelo. Magsisimula ang plano sa malaking pamumuhunan, mahigit 4 na bilyong euro para sa pagsasaayos at pagpapalawak ng mga tindahan sa Europa. Ang mga lumang kulay abong bodega ay magiging maliwanag, maluwag, halos elegante. Magbabago ang mga estante. Pamilihan ng karne, panaderya, prutas, gulay at organic na sulok. Papalitan ang puting pader ng makukulay na kahoy at malamig na ilaw ng neon ng malalambot na ilaw. Pinalitan pati logo, mas bilog, mainit ang itsura at di na industrial.
Ipinapakita ng Lidl na pwedeng makatipid nang di kailangan mahiya. At pagkatapos, narito na ang pinakamalakas na sandata, ang komunikasyon. Binabago ng mga kampanya ng Lidl tulad ng ang totoong presyo ng magagandang bagay sa Pransya at more to value sa Europa ang imahe ng kanilang tatak. Wala nang matigas na tono ang discount at makikita na sa patalastas ang mga pamilya, mainit na tinapay at totoong ngiti. Mensahe, sa Lidl, hindi lang pagtitipid kundi matalinong pamimili. Peligroso ang sugal pero epektibo ito. Gusto ko pang sabihin na patok ito. Para sa akin, paborito ko na ang Lidl. Sa Pransya, mas gusto ko doon mamili kaysa sa Leclerc, Carrefour o Auchan. May iba pang mga brand na dapat ding suriin, sa totoo lang. Para patunayan ko sa inyo, narito ang ilang mga numero. Mula 2012 hanggang 2019 ang kita ng Lidl. France ay tumaas ng halos 30% at aabot ng higit sa 20 bilyong euro. Aabot sa 1,500 tindahan ang grupo sa France at mahigit 12,000 sa mundo. Noong 2015 isang simbolo ang bumagsak. Naging paboritong tindahan ng mga Pranses ang Lidl na nauna pa sa Carrefour at Leclerc, dalawang kilalang tatak dito sa atin. At sa pagkakataong ito, hindi na natin ito maisisisi kay Macron. Ang kanilang mga produkto ay nananalo ng medalya sa agrikultura, kinikilala ang mga alak at nagkaka-interes na rin ang mga chef. Ang dating ikinahihiyang hard discount ay magiging matalinong pagpipili ang tatanggapin. Sa kabila ng pagsigla, may mas malalim pang pagbabagong mangyayari. Hindi na lang mura ang binebenta ni Lidl, nais ng kumpanya baguhin ang kanilang ginagawa. Halaga, kalidad, karanasan, bilis. Muling pinag-isipan ang lahat at naging simbolo siya ng bagong kapitalismong pinagsama na. Matipid at kaakit-akit, pinatunayan ng Lidl sa loob ng dekada na kaya mong bumangon mula sa pagkabagsak. At sa bagong panahong ito, iisa lang ang nangingibabaw na ideya. Pwedeng maging maganda ang diskwento. At gaya ng makikita natin, hindi lang ito basta salita. Ngayon, wala nang kinalaman ang Lidl sa maliit na tindahang Aleman na ipinanganak sa disiplina at katahimikan. Ang purong hard discount ay tuluyan nang nawala. Sa halip, isang modernong tatak na may kumpiyansa at sa tingin ko, masasabi nating kaakit-akit. Isang modelo na tinatawag na ngayon ng mga analyst na smart quality ang matalinong kalidad. Kamangha-mangha ang pagbabago. Matindi ang mga kampanya at nakakagulat ang kolaborasyon. Minsan ay nagva-viral pa. Noong 2020, isang simpleng marketing stunt ang naging pandaigdigang phenomenon. Ang sapatos ng Lidl na €19 ay muling binebenta sa eBay ng hanggang €400. Naging pop at halos trendy ang imahe ng kanyang brand. Nagbebenta ang Lidl ng mga produkto mula 20 sentimo hanggang €3 artisan baguette, sa 35 sentimo pati kitchen robot, electric bike at smartwatch. Parang may digmaan tuwing launch. Parang mini Apple keynote ng discounted na produkto dahil ang Lidl ay simbolo ng tiwala. Sa kabila ng modernong itsura, pareho pa rin ang estratehiya nila. Sentralisasyon, pagiging epektibo at malaking volume. Noong 2023, ang Schwarz Group na may-ari ng Lidl at Kaufland ay kikita ng higit €155 bilyong. Mas mataas kaysa sa Carrefour, 74 na bilyon, at Caldi, 125 bilyon. Opisyal ng nangungunang distributor sa Europa ang Lidl. Sa likod ng makinang ito, nandoon pa rin si Dieter Schwarz, 86 na taong gulang tahimik, halos di nakikita sa media. Ngunit isa sa pinakamayayamang tao sa kontinente na may tinatayang yaman na higit $40 bilyong. Isang imperyo na itinayo ng walang malalaking talumpati, walang social media, sa isang katahimikan na tunay na Aleman. Ang aral para sa mga negosyante mula sa kwentong ito na nag-inspire sa akin. Sa loob ng 70 taon, 3 henerasyon na ang nagpalit-palitan. Nawasak, muling itinayo at naging globalisado ang Alemanya. Pero si Lidl, siya ay nanatiling tapat sa iisang gabay. Episyente at abot kaya. Makikita rito ang tunay na talino. Baguhin ang imahe nang hindi tinataksil ang pagkakakilanlan. Mula sa pagiging mura hanggang sa pagiging matalino, ginawa niyang lakas ang dating kahinaan nang hindi kailanman tinalikuran ang kanyang pangunahing misyon. Gawing abot kaya ang kalidad para sa lahat. Nagawang kaakit-akit ni Lidl ang pagiging mura. Pero ang iba hindi nahanap ang tamang balanse. Tulad ni Tati, na ipinanganak sa parehong ideal pero hindi nagbagong anyo. Noong tumigil na ang mura sa pagiging kaakit-akit dahil sa mga problema sa pamana at mga pagkakamali sa pamamahala, gaya ng makikita sa video na ipinapakita.